sa bansa para sa buwan ng Abril ngayong taon lalo pang bumagal sa 1.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. 12% value-added tax sa mga foreign digital service providers ipatutupad na simula sa June 1. Online streaming platforms magtataas na ng singil sa subscription. Huling batch na mga balot ang gagamitin sa Metro Manila para sa eleksyon. Sa Lunes, inihatid na ng Commission on Elections sa mga lokal na pamahalaan. Commission on Elections nilinaw na hindi ililipat ng May 10 ang araw ng eleksyon. Araw ng botohan, tuloy na sa May 12. At preliminary hearing ng Land Transportation Office laban kay Yana Motovlogger nakatakda mamayang hapon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, May 6, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Lalo pang bumagal ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril ngayong taon. Base sa latest report ng PSA, lalo pang bumaba sa 1.4% ang naitalang inflation sa bansa noong nakaraang buwan na mas mabagal kumpara sa 1.8% noong Marso. Ang detalye alamin natin kay Jed Neresina live. Jed, base sa report ng PSA, ano ang pangunahing dahilan ng muling pabagal o pagbagal ng inflation rate noong Abril? Magandang tanghali, Ella. Mula Pebrero nga nitong taon ay ang pangunahing nag-aambag o contributor ng mabagal na pagtaas ng presyo ay ang food and non-alcoholic beverages kung saan itong Abril 2025 naitala ng PSA ang mas mabilis na pagbaba sa presyo ng cereal products, partikular na rito ang bigas. Patuloy ang pagbagal ng naitatalang inflation rate sa bansa base sa latest report ng Philippine Statistics Authority kung saan tatlong magkakasunod na buwan na o simula pa noong Pebrero ngayong taon ay bumagal na ang inflation rate sa bansa. Nitong nakaraang buwan, bumaba pa sa 1.4% ang naitalang inflation rate na mas mabagal kumpara sa 1.8% na naitala noong Marso. Sa tala ng PSA, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Abril 2025 ang karne ng baboy at isda tulad ng galunggong. Samantala mas mabilis naman ang naitalang pagbaba ng presyo nitong Abril sa bigas, mais at asukal na pula. Ngunit sa kabila ng pagbaba ng presyo ng mga nabanggit, ayon sa PSA nakakita sila ng pagtaas sa inflation rate ng housing, water and electricity nitong Abril. It follows the supply and the demand, no? Dahil tumataas talaga pag summer, so siguro nagkakaroon tayo ng pag-angat doon sa presyo dahil doon sa mga supply natin. You can check your electricity bills, makikita nyo na may pagtaas talaga nung Abril kumpara nung mga nakaraang buwan. Sa supply sa tubig for overall, ang ating inflation rate dyan ay tumaas din 6.3% nitong Abril kumpara noong Marso na nasa 5.9%. Ella, dagdag pa ng PSA kung ihahambing ang inflation rate noong March 2025 sa April 2025, mas bumilis pa sa 2.4% ang naitalang inflation rate sa National Capital Region. Ngunit sa kabila nito, ayon sa PSA, mayorya o 14 na rehiyon sa labas ng National Capital Region ang nakapagtala naman ng pagbaba sa inflation rate. Ayan muna update, balik sa iyo, Ella. Jed, base sa projection ng PSA, ito bang mabagal na inflation rate ay magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na buwan?
Lalo pa inaasahan na magiging effective na ngayong June yung additional VAT na babayaran sa mga foreign digital service providers. Ella, hindi pa eksaktong sinagot ng PSA kung sa mga susunod na buwan ay patuloy yung pagbaba ng inflation rate sa bansa, ngunit tinitignan nga nila na bababa yung inflation rate sa mga susunod na buwan dahil na rin pangunahin doon sa ipatutupad na 20 pesos kada kilo ng bigas at iba pang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ella. Alright, maraming salamat, Jed Naresina. Tataas na ang monthly subscription fee ng online streaming service na Netflix sa Pilipinas simula sa June 1, 2025. Bunsod ito ng pagpapatupad ng 12% value-added tax sa mga foreign digital service providers sa ilalim ng Republic Act No. 12023. 20 hanggang 70 pesos ang madaragdag sa babayaran kada buwan ng mga nag-a-avail ng naturang online streaming platform. Ang mobile plan ay magiging 169 pesos mula sa kasalukuyang 149 pesos, habang ang basic na dating 249 pesos per month ay magiging 279 pesos. Ang standard plan naman ay 449 pesos at premium 619 pesos kada buwan mula sa 549. Nagpadala na ang Netflix ng abiso sa mga subscriber tungkol sa pagbabago. Inaasahan ding magtataas ng presyo ang iba pang streaming services tulad ng Disney Plus, Prime Video, Max, Spotify at Apple Music dahil sa ipatutupad na dagdag 12% VAT. Target ng Department of Economy and Planning and Development o DepDev na gawing competitive ang Pilipinas bago ang taong 2034. Kaugnay nito, tinatarget din ng pamahalaan ng mas mapataas ang kabuang labor force participation rate ng mga manggagawang Pilipino sa bansa. May report si Ivan Alvarez. Pakipagsabayan sa ibang bansa sa antas ng ekonomiya. Ito ang nais makamit ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev para sa Pilipinas. And yes, that's actually the goal, that we will be a more competitive country. Hopefully before 2034. Alinsunod ito sa nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Republic Act No. 11962 o Trabaho para sa Bayan Act noong 2023. Ayon kay DepDev Undersecretary Rosemary Edelion, layunin ng 10-year plan na lumikha ng mas maraming dekalidad na mga trabaho para sa mga Pilipino upang mas mapaganda ang labor market ng bansa. Even on the part of labor market governance, ma-enhance natin yung mga job forecasting protocol, yung mga skills need anticipation models natin, ma-improve natin. On the part of labor supply, maging future ready. So this is the intent. Kasabay nito ay mapababa pa ang unemployment rate ng bansa at lalo pang palakasin ang labor force participation o LFRT ng Pilipinas sa 68%. If you look at the targets, seemingly parang ang simple lang ng natin. Let's say from 64% to a 68% labor force participation rate. But if you look at since time immemorial, hindi pa tayo pumapanik ng 65. No? And so this is actually a big ask. Ayon sa opisyal, nangangailangan ito ng malalaking reforma pagdating sa labor policies. Isa sa mga ipaprioridad na sektor ay ang digital economy upang mas mapalakas pa ang pwersa ng paggawa ng Pilipinas. Pero ang binabantayan namin dito would be yung number ng mga computer programmers, yung mga yung the higher level na digital economy. Kasi maraming klase-klase rin ng jobs ang nasa digital economy na. Isinasaalang-alang din anya dito ang mga susunod na empleyadong Pilipino na manggagaling sa Generation Z o Gen Alpha. Dagdag pa nito sa pamamagitan ng programang ito, makakaasa ang mga Pilipino ng mas matatag na ekonomiya ng bansa sa mga susunod pang panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging trabaho ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang maialis ang bansa sa Financial Action Task Force o FATF Gray List. Kasunod naman nito, may apila ang Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno. Narito ang report ni Nel Mariboho. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga government official na magdoble ng trabaho at patuloy na magpatupad ng reforma upang mapanatili ang pag-usad ng bansa sa paglaban sa money laundering at terrorist financing. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat maibalik ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. We must tighten our enforcement against money laundering and terrorism financing. We must strengthen our financial system so that it can withstand the more sophisticated and technologically advanced challenges faced by the financial sector. The challenge to all of us is to never allow our country to slip into the gray list again. Ang FATF ay isang intergovernmental watchdog na nakabase sa Paris na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ng money laundering at pagpopondo sa terorismo. Kung ang isang bansa ay kasama sa gray list ng FATF, dapat ay magpatupad ito ng action plan sa loob ng itinakdang panahon upang matugunan ang mga kakulangan ng hakbang laban sa dirty money. Kung hindi ito matutugunan, maaaring makasama ang isang bansa sa blacklist dahilan upang mahadlangan sa mga transaksyon sa pananalapi ang kanilang overseas workers. Pebrero ngayong taon, naialis ang Pilipinas sa gray list. Ayon kay PBBM, malaking pakinabang ang gray list exit ng bansa para sa mga overseas Filipino workers o OFW at nangangahulugan rin ito ng mas maraming pamumuhunan. For us Filipinos, exiting the gray list means a simpler, more affordable financial system of transactions. It means our OFWs can send money home at a lower cost. It also means that our businesses face fewer hurdles in securing international financing, which encourages foreign investment. Taong 2021 nang mailagay sa gray list ng FATF ang Pilipinas at October 2023 inatasan ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya na resolbahin ang mga natitirang compliance issue ng bansa. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Malaysia mula May 26 hanggang 27. Ito ang kinumpirma ng Malacanang matapos ang pag-uusap sa telepono ni na Pangulong Marcos Jr. at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kamakailan. Tinalakay ng dalawang lider ang ukol sa mga kinakaharap na hamon ng rehiyon sa pang-ekonomiya at seguridad. Mahalaga ang ASEAN meeting na ito sa Pilipinas dahil ipapasa ng Malaysia ang chairmanship nito sa Pilipinas para sa 2026 hosting nito ng summit. Ang summit po ay gaganapin sa May 26 to 27. Asahan niyo po, aatin po ang ating Pangulo sa nasabing ASEAN Summit. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12-18-11 o ang Adjusted DFA Retirement Benefits Act. Nangangahulugan ito na isa ng ganap na batas ang dagdag benepisyo ng mga retiree ng Department of Foreign Affairs. Batay sa nilagdaang batas, magkakaroon ng dagdag benepisyo ang mga retiradong empleyado ng DFA. Saklaw nito ang dating mga opisyal, empleyado ng DFA na sa 65 years old at nagsilbi sa DFA sa loob ng 15 taon. Pinuligsa ng Malacanang ang paninisi ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration kaugnay ng kontrobersya na kinakaharap ni Congressman Paulo Duterte. Git ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sagutin na lang ng kongresista ang reklamong inihain laban sa kanya. Naharap sa physical injuries at grave threats complaint si Congressman Duterte matapos ireklamo ng isang businessman na taga Davao City na kumalat sa social media kamakailan. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid
sa Pangulo at sa administrasyon. Nabanggit dito na ang pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pagdawit ni Vice President Sara Duterte kay First Lady Liza Marcos sa drug overdose issue. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Yuse Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Hinikayat ng isang House leader si Vice President Sara Duterte na ihinto ang shame campaign laban sa mga kandidato ng PBBM administration. Ito ay matapos tuligsain ni VP Sara ang ilang re-electionist na kongresista sa ilang campaign rallies. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, sino itong mambabatas na nanawagan kay VP Sara at ano ang kanyang apela sa Vice Presidente? Ella, ibalik ang decency, dignidad at civility sa pagsasagawa ng electoral campaigns. Yan ang panawagan ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Tia Alonto Adjong sa political leaders, pangunahin na kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-atake ng pangalawang Pangulo sa ilang re-electionist na kongresista sa Maynila, partikular na sina Congressmen Rolando Valeriano, Joel Chua at Benny Abante. Panawagan ni Representative Adjong kay VP Sara, ihinto ang shame campaign laban sa PBBM administration candidates. Kiit pa nito, bagaman pangunahing bahagi ng demokrasya ang karapatang makapagpahayag ng political views, sumisira naman anya ito sa diwa ng serbisyo publiko at nakapagpapahina sa democratic engagement. Dagdag pa nito, deserve ng mga mamamayang Pilipino ang mga leader na nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng pagiging puwaran, hindi anya sa pamamagitan ng pagbabanta o pang-iinsulto. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na padadalhan pa rin ng imbitasyon para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Nagkaroon na ng inisyal na coordination meeting ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng event. Nagbabalik si Rosalie Coz. Mahigit 2 buwan bago ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July 28, nagsimula na ang paghahanda ng Kamara para sa taunang event. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na iimbitahan pa rin si Vice President Sara Duterte sa SONA. At kung pauunlakan nito ang imbitasyon, sa VIP section ng plenary hall ng Kamara mauupo ang ikalawang Pangulo kasama ang ibang mga panauhin. Just like all the other participating agencies, no? Lahat yan, there will be a formal invitation that will be sent to all these guests, no?
Noong April 30, araw ng Miyerkules nang isagawa ang kauna-unahang Interagency Coordination Meeting para sa ika-4 na SONA ni PBBM. Posible namang sa susunod na pagpupulong ng matalakay ang seating arrangement para sa SONA. Kasi ngayon we just have to get the guest list and then the seating plan can be approved once we have the guest list of all the participating agencies. Pero the usual seating arrangement, yung sa plenary hall, all the incumbent senators and congressmen, and then yung mga former legislators, no? Former senators and former congressmen, congresswomen, papaupuin dun sa paligid sa plenary hall. Ayon sa House of Representatives Sergeant-at-Arms, 27,000 kawani mula sa security at response agencies ang ide-deploy upang isecure ang House Complex at kalapit lugar sa July 28. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatutok ang mga abogado ng mga Duterte sa bawat issue na kinakaharap ngayon ng ilang miyembro ng kanilang pamilya ayon kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, nanawagan ng Malacanang sa mga Duterte na harapin ang mga issue na kinasasangkutan nila. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Ipinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa mga abogado ang usaping legal ng kanilang pamilya. Ito ay sa gitna ng mga kontrobersyang kinahaharap ng pamilya Duterte. Sinabi ko na yun sabi ko yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa aking impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Muling binigyang diin ng pangalawang Pangulo na malinaw umano ang pattern ng panggigipit sa kanilang pamilya. Ginagamit umano ng administrasyon ang mga isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko sa mga pagkukulang nito sa bansa. Nakikita nila kung ano yung panggigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating Kaugnay ng issue, nanawagan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sagutin na lang ng mga Duterte ang reklamong pananakit at matinding pagbabanta na inihain laban kay Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Dagdag pa ni Yusek Castro, dapat harapin ang reklamo at papanagutin ang sinumang nagkasala sa batas. Kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi i-deny, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangtatambak umano ng Chinese nationals ang mga buhangin mula sa mga munisipalidad sa disputed areas ayon sa National Intelligence Coordinating Agency. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy ang pagpapadala ng Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sinusubaybayan ng mga otoridad ang mga aktibidad ng bansang China sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Sa gitna ito ng mga espionage activity ng mga dayuhan sa bansa, partikular na ng China, na isiniwalat rin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, chairman ng komite. Ayon kay NICA Deputy Director General Ashley Asidillo, may mga pagsusuri na ginagawa sa iba't ibang mga kumpanya at individual sa mga rehiyon sa bansa. Isa po dyan ang dredging activities, hindi lamang po sa Manila Bay kundi sa ibang areas pa po natin. Pati po yung pagkuha ng buhangin sa iba't ibang mga
munisipalidad po natin. Kasi ang nangyari po, nagkaroon po ng balita previously na mismong mga buhangin galing po sa ating mga coastal areas at siya pong kinangtatambak sa matter of fact doon po sa mga disputed areas natin. Gaya ng NICA, tiniyak din ng National Security Council na ang dredging at reclamation activities ay patuloy na minomonitor ng ahensya. Paliwanag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, may ilang hakbang silang ginagawa upang protektahan ng national security ng Pilipinas. I'd like to confirm, Mr. Chairman, what the DG Asidillo just mentioned. Early on, hindi lang po ngayon, Mr. Chairman, I think 1 year ago or 2 years ago, National Security Advisor Eduardo Año in a meeting already gave directives to the intelligence community to look at this matter. Siniyasat naman ni Senate Committee on Local Government Chairperson Joseph Victor J.V. Ejercito ang aksyon na ginagawa ng Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng Chinese illegal actions. Ayon kay DFA Assistant Secretary Marshal Luis Alferez, kailangan pa nilang masiguro kung kanino dapat ilabas ang diplomatic protest sa tulong na rin ng ibang ahensya. Partikular na sa mga nadiskubring submersible drone sa karagatan ng Pilipinas na wala pa rin anyang foreign government na umaako ng pagmamay-ari. The illegal actions of China in the Pag-asa case and in the vicinity waters of Pag-asa Island are the subject of regular weekly protests of the Department of Foreign Affairs. And in fact, we have issued a total of 216 diplomatic protests since the start of the administration of President Bongbong Marcos. And in 2025 alone, we have issued 18 protests already. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ngayon ng Philippine Coast Guard na nakalabas na sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel Tansuo 3. Unang namataan ang research vessel ng China 92 nautical miles sa Burgos, Ilocos Norte, kung saan nagbaba ito ng manned deep sea submersible. At para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, nasaan na ngayon yung eksaktong lokasyon nitong Chinese research vessel? Magandang tanghali, Ella. Ngayong umaga, huli itong na-monitor sa layong 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Nakalabas na nga ng teritoryo ng bansa ngayong umaga ang Chinese research vessel Tanso Zanhao o Tanzo 3. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, unang na-monitor ang barko gamit ang Dark Vessel Detection Satellite ng Canada noong May 1 sa layong 92 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. 2 araw minonitor ang aktibidad ng barko saka nagpadala ang PCG ng kanilang mga asset sa lugar upang questionin, i-monitor at i-escort palabas ang research vessel. Hindi ito sumasagot sa mga radio challenge, pero kapansin-pansin nang dumating ang PCG, agad nitong nilapitan ang isang lumulutang na bagay sa harapan ng barko. Hindi na makita sa video pero sabi ng PCG, isinakay nila ang kanilang deep sea submersible vessel. Isang kulay dilaw din na bagay ang kinuha ng mga Chinese gamit ang kanilang rigid-hulled inflatable boat at isanakay sa research vessel. Sabi ng PCG, posible itong submersible drone na kahalintulad na mga na-recover sa iba't ibang baybayin sa bansa. Ayon sa PCG, ang Tanso 3 ay ang pinakamalaki at modernong research vessel ng China. 5 buwan pa lamang mula nang ito ay inilunsad. Nakadisenyo ito para sa polar exploration dahil may kakayahan ito sa ice breaking. Kaya palaisipan sa PCG ang ginagawa ng ganitong uri ng research vessel sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang research vessel na nag-deploy ng mga ganitong uri ng equipment. Ngayon lang din nila na-monitor ang nasabing research vessel na ito na pumasok sa EEZ ng bansa. Nababahala ang PCG dahil mayroon itong kakayahan sa deep sea mapping. Nasa kaukulang ahensya na raw ng pamahalaan kung ano ang susunod na hakbang tungkol sa insidente. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
Iginiit ng kumpanyang Infinitus Marketing Solutions Incorporated na hindi ito sangkot sa mga aktibidad na ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas. Ang Infinitus ang napabalitang nagpapalaganap umano ng mga maling impormasyon para impluwensyahan ang nalalapit na 2025 midterm elections. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones kahapon, kinumpirma ng kumpanya tumanggap sila ng halos 1 milyong pisong halaga ng tseke mula sa Chinese Embassy, ngunit para lang sa isang event. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8. In 2023, we hold the event in Manila Hotel for the UPCO event. Actually, President Marcos and some other cabinet joined this event. You were hired by the Chinese embassy? Yeah, because we are the PR company for Chinese embassy. Automatic suspension ang ipapataw ng Department of Transportation sa lahat ng mga abusadong driver, lalo na kung makukunan ng video. Bili ng DOTR sa mga kawani ng media, gayon din sa publiko na kuhanan lamang ng video ang mga maaaktuhan ng pag-abuso at aaksyonan agad ng departamento. May report si Mia Alonzo. Nagbabala ang Department of Transportation sa mga abusadong driver sa kalsada na papatawan ang mga ito ng automatic suspension sa lahat ng maaaktuhan at makukuhanan ng video na gumagawa ng pag-abuso. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang video na makikita nila sa social media na post ng netizen ang magsisilbing ebidensya upang agapatawan ng 90-day suspension ang mga ito. Ayon sa kalihim, wala nang gagawing investigasyon o pagpapadaan sa anumang hearing, kundi automatic suspension na agad ang gagawin. I am asking the media, the public, videoin nyo yung mga yan. Videoin nyo, i-post nyo. Makikita at makikita din namin yan. At immediate yan, sustain video yan. Kaugnay naman ito na nawagan naman sa publiko ang opisyal na huwag pagkakitaan ang trahedya ng kapwa. Kaugnay ito ng sunod-sunod na insidente sa kalsada na kinasasangkutan ng mga driver ng public utility vehicles. Marami rin aniya na nagkalat sa social media na CCTV footage at mga video ng insidente ng naging fatal crash na ginawang content ng iba at minomonetize ng ilang mga vlogger sa kanilang personal accounts. Maawa naman kayo sa mga pamilya. Maawa naman kayo. Mahiya naman kayo. Namatay na, pagkakakitaan nyo pa. Para lang iyamin nyo pa, imomonetize nyo pa dyan sa mga YouTube nyo o Facebook nyo. Mahiya naman kayo. And I've asked PNP Crime Lab, Cybercrime, PNP Cybercrime Chief, si General Bernard, to immediately investigate all those who have uploaded CCTV footage of the tragedy in Naiya illegally. Ayon pa sa kalihim, lahat aniya ng YouTube account na nagpost ng naturang insidente ay pinaiimbestigahan na at ipahuhuli ng ahensya. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ni-revoke ng Land Transportation Office ang lisensya ng nasa 78 driver na mga pampublikong sasakyan matapos magpositibo ang mga ito sa isinagawang drug test noong Abril. Samantala, kasama rin sa tinanggalan ng lisensya para magmaneho ang driver ng Pangasinan Solid North Bus na naaksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway noong nakaraang linggo. Narito ang report ni Benedict Samson. Noong nakaraang buwan, kabi-kabilang surprise drug test ang isinagawa ng Department of Transportation, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga transport terminal sa bansa. Sa naturang drug testing, umabot sa 97 drivers ng Public Utility Vehicle o PUV ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.
Bilang aksyon, pinatawan ng revocation of license sa mga ito ng LTO. Ibig sabihin, panghabang buhay na silang hindi makapagmamaneho ng sasakyan at hindi na rin papayagan pang makakuha muli ng driver's license. Samantala, sinabi ng LTO na ang pagtangging sumailalim sa drug test ang naging ground upang matanggalan ng pribilehiyong magmaneho ang driver ng Pangasinan Solid North Bus na bumangga sa bahagi ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1. Ayon naman kay Transportation Secretary Vince Dizon, sakali namang mahuli na nagmaneho ng PUB ang mga ito, ay idadamay na rin nila sa matatanggalan ng prangkisa ang isang transport company. So para sa mga drivers at saka lalo na sa mga public utility vehicle companies, if you do not think we are serious, nagkakamali kayo. Revoke na yung mga lisensyang yan. Pinapa-double check ko sa FRP at sa LTO kung talagang hindi na nagmamaneho yung mga yan. Kapag yan, pinagmaneho pa rin itong mga PUVs na ito o mga kumpanya ng bus company o ng kahit anong public utility vehicle company, pati prangkisa nyo, i-revoke namin. Babala naman ng kalihim na magiging istrikto ang DOTR sa pagpapatupad ng mga alituntunin sa batas trapiko. Sino mang makita o mapatunayang reckless driver ay maaaring bawian ng karapatang magmaneho ng sasakyan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang sinampahan ng kaso ang 47 years old na SUV driver na umararo sa mga pasahero sa NAIA Terminal 1 noong linggo na ikinasawi ng dalawang individual. Kahapon ay sumailalim na ang driver sa inquest proceedings sa Pasay Prosecutor's Office. Kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide at multiple physical injuries and damage to property ang kahaharapin ng driver. Iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority o MIAA at ng operator ng Ninoy Aquino International Airport na NUNAIA Infrastructure Corporation ang mga security bollards na hindi nakapigil sa SUV na umararo sa dalawang nasawing individual. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, napag-usapan na nila ni NNIC Chairman Ramon ang pagpapalit ng mga bollards dahil tila mahina ang pagkakabit nito sa semento. Hindi siya ganun katibay, obviously, nakalusot eh. Ang purpose nga ng bollard is sige, kailangan doon na huminto yung dapat yun huminto na doon mismo. So, iniimbestigahan na to ngayon ng both ng MIAA at ng San Miguel Corporation. Ikinalungkot naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nangyaring insidente. Ayon kay Yusek Claire Castro, iniutos na ng Pangulo kay Secretary Dizon na agad na kumilos upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Opo, of course, kinakalungkot po ang mga nangyari. Lalo po may mga buhay po na nawala. May mga kababayan din po tayo nasaktan. Hindi magandang balita po ang ganitong klaseng aksidente. At dahil sa pag-uutos po ng Pangulo na mabigyan agad ng hustisya ang mga pamilya na nasawi, umaksyon po agad si Transportation Secretary Vince Dizon. Tutulong ang Public Attorney's Office sa mga biktima ng aksidente sa SCTEX at NAIA upang makapagsampa ng kaso sa mga driver na sangkot na sasakyan. Sa isang video post sa Facebook, inatasan ni PAO Chief Attorney Presida Acosta ang mga district offices ng PAO na bigyan ng libreng legal assistance ang mga biktima ng mga aksidente sa SCTEX at sa NAIA Terminal 1. Nanawagan din ang PAO Chief sa Kongreso na magpasa ng batas at taasan ang parusa sa mga driver na masasangkot sa aksidente habang sila ay nasa impluwensya ng alak o ipinagbabawal na gamot o kaya'y wala sa tamang wisyo o kondisyon upang magmaneho. Kung ikaw ay driver na hindi mo kayang tiisin ang hindi paggamit ng pinagbabawal na gamot, o kaya ay maglasing, mag-inom ng mga nakalalasing, lango ka sa bisyo at kalayawan, puyat, inaantok,
Wala kang karapatang mag-drive. Bakit? Yung sasakyan mo, sasakyan na papatay. At nanahamon ko po ang ating mga mambabatas, congressmen, mga senador. Gumawa tayo ng batas na hindi lamang reckless sa imprudence ang ganyang mga pagkakasala. Murder, homicide. Ipinanukala din ni Acosta ang pagkakaroon ng neuro exam sa mga kumukuha ng lisensya upang makapagmaneho ng sasakyan. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na mauulit ang ilang malagim na trahedya na nangyari sa kalsada na ikinasawi ng ilang individual. Sa kanyang video message, nagpahatid ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay at maging sa mga nasugatan sa nangyaring aksidente sa ECETEX Toll Plaza at Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay PBBM, inatasan na niya si Transportation Secretary Vince Dizon na agad na tukuyin at panagutin ang may sala at magpatupad ng nararapat na reforma sa pagkuha ng lisensya at malawakang audit ng bus operators. We are taking the following actions. Review of driver licensing to ensure that only fit, capable, and responsible individuals, whether driving public or private vehicles, are allowed on our roads. A nationwide audit of bus operators with clear sanctions for those who fail to comply with safety and maintenance standards. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Labor and Employment na habulin ang mga nagpapatupad ng hindi ligtas at mapagsamantalang practice sa transport sector. Hindi dapat anya mailagay sa peligro ang buhay ng isang tao dahil lamang sa matinding pagod ng driver, mahabang oras at pressure na maabot ang kota. Nakatakda mamayang 2:00 ng hapon ang preliminary hearing na isasagawa ng Land Transportation Office kaugnay sa kaso ng road rage ng motovlogger na si Yana na nangyari sa Zambales kamakailan. Isasagawa ang pagdinig sa bulwagan ng Central Office ng LTO sa East Avenue, Quezon City. Inaasahan sa preliminary hearing ang pagdalo mismo ni Yana upang ipaliwanag ang naging insidente at kung bakit hindi siya dapat tanggalan ng lisensya ng LTO dahil sa pagiging improper person to drive a motor vehicle. Sinubukan ng UNTV na kumpirmahin kay Yana mula sa kanyang social media account kung dadalo siya sa pagdinig mamaya pero wala pa itong tugon sa ngayon. Sa iba pang balita, hindi mo na ipatutupad ang rekomendasyon ng Technical Working Group na pinangungunahan ng Department of Transportation o DOTR na bawasan ang bilang ng mga riders ng motorcycle taxi company na Move It at alisin ang kanilang ruta sa Cebu at Cagayan de Oro City. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, bakit hindi mo na ipatutupad yung rekomendasyon na yan? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Linton, sa ngayon nga ay hindi mo na ito maipatutupad dahil sa inihain na motion for reconsideration ng motorcycle taxi na Move It. Base sa napagkasunduan na bilang ng riders mula sa 3 motorcycle taxi, 20,000 riders ang allocated sa angkas, 15,000 riders sa joyride at higit 6,000 naman sa Move It. Ngunit base sa nakarating sa motorcycle taxi technical working group, umabot na sa mahigit 14,000 ang bilang ng riders ng Move It. Malinaw anila na nag-exceed na ito sa napagkasunduang bilang. Pero nga dahil sa naipasa nilang motion, papayagan muna ang operasyon ng nasabing bilang ng riders. Ngunit ipinaalis naman ang ruta ng Move It sa Cebu City at Cagayan de Oro City dahil sa wala namang naibigay sa kanila na authorization na bumiyahe sa nasabing mga lugar. Adyan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nilinaw ngayon ng Commission on Elections na walang katotohanan ang kumakalat na post
sa social media kung saan nakasaad na ililipat ng May 10 ang araw ng midterm elections imbes na sa May 12. Ayon sa COMELEC, fake news ang nasabing graphics at iginiit na mananatili sa May 12 ang araw ng botohan. Paglilinaw ng COMELEC, tuloy ang botohan sa Lunes na mag-uumpisa ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mayroon ding schedule para sa early voting hours para sa mga senior citizen, mga buntis at persons with disability na mag-uumpisa naman ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Muli nagpaalala ang COMELEC na ang pagpapakalat ng mali at alarming information ay isang uri ng election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Sa kaugnay na balita, inanunsyo na ngayon ng Malacanang na idedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na holiday ang May 12 kaugnay sa pagdaraos ng 2025 midterm elections sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maglalabas ng proclamation mamaya si Pangulong Marcos ukol dito. Una nang hiniling ng COMELEC kay PBBM na ideklara ang May 12 bilang holiday upang mas marami ang makaboto sa Lunes. Muling pinalalahanan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga tauhan nito na manatiling neutral at pigilan ang karahasan. Ito'y kaugnay sa nalalapit na pagdaraos ng midterm elections sa bansa sa Lunes. Mula sa Kamkrame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong paalala ng pamunuan ng PNP sa kanilang mga tauhan kaugnay sa darating na eleksyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 6 na araw nga bago ang halalan, muling pinalalahanan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga pulis na manatiling neutral o non-partisan. Sa pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Martin na dapat na mag-focus ang mga pulis sa kanilang mga mandato para sa kaayusan ng halalan. Dapat dinari ang maging mapagmatsyag ang mga pulis upang hindi makadiskarte ang mga nais na manggulo sa eleksyon. Kinatasan din ni PNP ang lahat ng unit commanders at regional directors na i-monitor ang lahat ng kanilang mga personnel at agad na i-report ang mga makikitang kumikiling sa sinumang politiko. Tiniyak naman ang pamunuan ng PNP na babantayan nila ang demokrasya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tahimik, maayos at matapat na electoral process. Ella, nauna nang sinabi ng PNP na nasa 120,000 na pulis ang kanila ipapakalat sa araw ng eleksyon. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Samantala, balikan po natin ang live report ni Dante Amento kaugnay sa pagpapadala ng mga huling balota na gagamitin sa Metro Manila para sa eleksyon sa Lunes. Yes, Dante. Ganitong tanghali aga, puspusan na nga ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections 6 na araw bago ang nakatakdang 2025 midterm elections sa darating na Lunes, May 12. Kaugnay nito ay sinimulan na kaninang umaga ng komisyon ang pag-deliver o paghahatid ng mga balota sa Treasurer's Offices ng mga bayan at lungsod dito sa National Capital Region o NCR. Aga unang inihatid ang mga official ballot para sa Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Samantala bukas naman ang para sa Muntinlupa, Pateros, Taguig, Manila, Makati City, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque City. Pakiusap ng COMELEC, bantayan ang pagdating ng mga balota at maaring magpadala ng mga watcher ang mga kandidato kung saan ito pansamantalang ilalagak. Iniimbitahan natin ang mga partido politikal, ang mga kandidato, ang mga interest group, citizens arm, magpadala kayo ng mga representante sa opisina ng mga local treasurer po natin sapagkat expectedly ngayong araw na ito, doon sa aking mga nabanggit, itong mga balota na ito ay madidistribute sa mga syudad na intended para sa araw na ito. Mula sa mga Treasurer's Office ay ihahatid naman ang mga balota sa bawat presinto bago ang eleksyon na may mahigpit namang babantayan ng mga kawani ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ang mga balota para sa NCR ang pinakahuling i-deliver mula sa National Printing Office o NPO. Sa datos po ng COMELEC, Printing Committee nasa 7,581,000
734 ang mga balota na nakalaan para sa Metro Manila na katumbas po ng mga bilang ng botantes na nandirito. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, on time o walang delay ang kanilang pag-deliver ng mga balota. Kung ano ang pinakamalapit na lugar dito sa NPO ang siyang pinakahuling padadalhan ng mga balota. Ang mga inuna ay sa Mindanao Region tulad ng Barm, Caraga, Zamboanga dahil sila yung pinakamalalayong lugar mula sa National Capital Region. So far po, kung napansin nyo, wala akong untoward incident. Wala po tayong naging problema sa deployment, hindi lamang ng mga balota kung hindi ng iba pang election paraphernalia katulad ng mga ACM, mga baterya at iba pang gamit. Bago nga ang nakatakdang eleksyon sa Lunes, tiniyak ng COMELEC na lahat ng mga election paraphernalia kasama na dyan ang mga balota, automated counting machine at mga baterya at iba pang gagamitin sa eleksyon ay dapat nasa kanya-kanya ng mga presinto sa buong bansa. Mahigit sa 94,000 ang mga presinto o clustered precinct sa buong Pilipinas kung saan inaasahang buboto naman ang mahigit sa 69 million na mga rehistradong botante. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Halos 7,000 mga evacuees sa Negros Occidental ang itatransport sa araw ng halalan upang makaboto. Ayon sa Office of Civil Defense Negros Island Region, ang Department of Social Welfare and Development ang tututok para dalhin ang mga botante sa kanilang polling precinct. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, papaano ang gagawing sistema dito sa gagawing paghahatid ng mga botante sa presinto kung saan sila nakatala para bumoto? Ela, itong mga halos na 7,000 mga evacuees ayon sa data ng Office of the Civil Defense Negros Island Region ang ihahatid sa kanilang mga presinto sa umaga ng darating na Lunes upang sila ay makaboto pa rin. 6,871 na mga registered voters sa Negros Occidental na apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanaon ang ibabiyahe sa araw ng halalan sa May 12. Kabilang dito ang mga botante ng Bago City, La Carlota City, Pontevedra, La Castillana, Moises Padilla at Murcia. Habang ang mga botante naman doon sa Canlaon City, Negros Oriental ay hindi na kailangang ibiyahe pa. Ayon sa Office of Civil Defense, sila ang mga nakatira sa mga evacuation centers at temporary shelter nang sumabog ang Bulkang Canlaon. Hindi pa kasi sila pinapayagang makauwi sa kanilang lugar dahil sarado pa sa publiko at mga residente ang mga lugar na sakop ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Sa araw mismo ng botohan ay ihahatid sila sa kanilang mga polling centers. Ang iba naman sa kanila ay ibabiyahe papunta sa mga paaralan na kanilang mga alternative voting centers. Ang kanila kasing voting precinct ay nasa loob ng danger zone o di kaya ay ginamit muna na evacuation center. Ang DSWD ang mangunguna sa pagbiyahe ng mga displaced persons. Pero tutulong din naman ang mga local government unit na authorized lamang ng COMELEC. Ang mga sasakyan ng LGU ay lalagyan ng mga banner at signages ng COMELEC. Samantala ngayong umaga, nagsagawa ng simultaneous final testing and sealing ng mga automatic counting machines dito sa Dumaguete City, Negros Oriental. Bukas naman ang testing and sealing sa mga ACMs sa Negros Occidental. Mamayang hapon na i-deploy naman ang mga force multipliers at mga pulis dito sa Negros Oriental. Ayon sa Office of the Civil Defense Negros Island ay nakahanda na ang kanilang setup, pati na ang kanilang mga alternative voting centers para doon sa mga botante na apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Yan muna ating balita mula rito sa Dumaguete City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Isang disqualification case ang inihain sa Commission on Elections laban kay Benguet Vice Governor Erickson Tagal Felipe na tumatakbong congressman sa Lone District ng Lalawigan. Ito ay dahil sa paggamit umano ni Tagal ng government-issued vehicles sa kanyang pangangampanya.
At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano yung nilalaman ng inihaing disqualification case laban kay Vice Governor Felipe? Yes, Aga, isang pribadong individual ang naghain ng petition for disqualification laban kay Benguet Vice Governor at Congressional Candidate Erickson Felipe dahil sa paglabag umano nito sa Section 68 ng Omnibus Election Code. Sa kanyang complaint affidavit ng complainant na isa umanong kulay puting sasakyan na may nakasulat na for official use only ang madalas makitang nakaparada sa harap ng kanyang property sa Baguio City. May magnetic signage ito na Good Governance Benguet at ginamitan ng signature color ni Felipe na tumatakbong congressman ng Lone District ng Benguet. Nakasaad sa petisyon na sinadyang itago ang for official use only marking sa sasakyan. Batay sa dokumento ng sasakyan na nakuha ng petitioner, pag-aari ito ng provincial government ng Benguet at sinertipikahan ng Provincial General Services Office o PGSO. Hiniling ng petitioner ng COMELEC na makansila ang Certificate of Candidacy ni Felipe at maideklarang null and void ang kanyang kandidatura dahil sa nagawa niyang paglabag. Dagdag pa nito ang mga botong makukuha ni Felipe sa darating na eleksyon ay dapat aniyang ituring na stray vote. Wala pang komento ang tanggapan ng Vice Gobernador kaugnay sa isinampang reklamo sa COMELEC. Gayunpaman, ibinahagi na ni Felipe ang opisyal na pahayag ng kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas sa kanyang Facebook page. Ayon sa opisyal na pahayag ng partido, hindi pa ito nakakatanggap ng opisyal na kopya ng reklamo kaya hindi pa makakapagkomento sa issue. Sa kabila ng reklamo, sinabi ng partido na hindi ito nababagabag. Hinikayat din ng PFP ang mga taga-suporta nito na huwag magpalinlang sa mga inilarawan nitong mali at may motibo sa politika na mga paratang kasabay ng pagtitiyak sa politiko o publiko na handa ang legal team nito na tumugon sa anumang kaso. Yan mo ng balita, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Opisyal nang inilagay ng Commission on Elections Bulacan sa yellow category ang bayan ng San Miguel. Ilang araw bago ang 2025 midterm election. Patuloy itong binabantayan ng mga otoridad dahil sa nangyaring paghahagis ng granada sa isang tumatakbong kandidato sa lugar. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang seguridad dyan sa lugar at ano ang hakbang na ginagawa ng COMELEC at Bulacan PNP dyan sa nasabing bayan? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon nga ay tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng COMELEC checkpoint at police visibility sa bayan ng San Miguel, Bulacan at sa mga matataong lugar para matiyak ang seguridad hindi lamang ng mga kandidato kundi lalo na ang mga publiko. Nakadeploy na ang nasa 2,000 personnel ng Bulacan PNP sa bayan at syudad sa probinsya ng Bulacan para sa nalalapit na local at national midterm election. Isa sa tinututukan at binabantayan ngayon ng Bulacan PNP at ng COMELEC ay ang bayan ng San Miguel kung saan itong nakaraang taon ay nakapagtala ng insidente matapos hagisan umano ng granada ang sasakyan ni San Miguel incumbent Vice Mayor John Bong Alvarez habang sakay nito ang kanyang pamilya. Hindi sumabog ang granada at ligtas ang kanyang mag-anak. Ayon kay Attorney Mona Ann Aldana Campos, Bulacan Election Supervisor, ngayong election period, idineklara na nasa yellow category ang nasabing bayan dahil sa insidente. Sa araw na po na to, May 6, officially nasa yellow category po natin ay ang San Miguel pa lang po. Meron po kasing incident dyan before. Meron pong grenade throwing po doon sa mayoralty candidate. Ang yellow category ay inilalagay ng COMELEC sa mga lugar na may history ng political unrest. Bukod sa San Miguel, may 15 ang ginagawang pagbabantay ng PNP sa San Rafael at maging sa San Ildefonso, Bulacan.
At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 2, versikulo 7 na nagsasabi, Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaaalagahan. Magandang tanghali.